Fang Chao. Napakagandang balita. May isang dalagang nagngangalang Liu Shishi. Pumunta sa ating matchmaking agency at ikaw agad ang napili. Nandiyan na siya sa Tsil Cave, naghihintay. Bilisan Montag. Traffic sa daan at nagbago pa ang address ng order kaya. Ang ganda niya. Umupo ka. Ay, Nagmarathon ka ba para makarating dito? pasensya na ako. First time kong mag-blind date, nahuli pa ako sa electric bike. Ako rin, first time mag-blind date. Ay hindi ko ibig sabihin yon. Easy. Sa tingin mo, okay ba ako? Ay. Sige na nga. Sige, magpakasal na tayo. Ay, Shishi. Zulin, ang aga mo naman. Gusto kitang ipakilala. Fang Chao. Zulin. Fang Chao. Gusto Montag ba ako? Zulin, gusto kita. Fang Chao. High school pa lang tayo. Paano tayo magiging magkasintahan? Shishi, yung sinasabi mong blind date. Hindi naman siya, PBA? Magkakilala kayo. Hindi lang magkakilala, kaklas ko siya noong high school. Noong estudyante pa siya, mahina ang grades at laging pabigat sa class. At laging walang modo, nagnanakaw pa. Zulin, anong sinasabi mo? Kailan ako nagnakaw? Ano ang nangyari? Nahuli kita, kaya nagagalit ka na? Sa tingin ko, mukha naman siyang mabait. Shishi, ilang araw pa lang kayong magkakilala. Ako, 10 taon ko na siyang kilala. Hindi dapat ako nag-aya kay Zulin ngayon. Sasabihin ko sa'yo, hindi magandang tao, yang lalaking yan. Pasensya na, pwede ba tayong mag-add muna sa WeChat? Eh, baka na tayo magkita. CJ. Shishi. Bakit mo ina-add sa WeChat ang ganitong klaseng tao? Huwag mo nang makita ulit ang ganitong tao. Ano PA ang Zilby NGV chat? Fang Chao. Huwag kang maghangad ng Impossible, hindi kayo magkatulad ni Shishi. SA Mundo. Tama na, konti na lang. Shishi-chan, huwag ka nang dumating. Hindi mo alam, sobrang galing niya ngayon. Kilalang Golden Bachelor na siya. Hindi ito si Chen Fei. Itong lalaking ito dahil may pera ang pamilya noong estudyante pa. Ano ba ang nakadala niya? Shen, ito ang best friend kong SI Shosha. Maganda talaga si Shishi. Tara, kain tayo ng hotpot mamaya. SA lang. Ang simpleng babae tulad ni Shishi. Kung mapapasa kamay ni Chen na manyak, ito. Gusto kita. Fang Chao, tulungan mo ako. Kung mapapasa kamay niya si Shishi, ito. Hindi pwede, kailangan kong babalaan si Shishi. Pero, maniniwala kaya siya sa akin? Na-detect ang pagkainis ng host. Matagumpay na nabind ang wish fulfillment system. Ano? Wish fulfillment system. Host. Kahit anong bagay na gustong-gusto mo. Kaya itong gawin ng system. Kahit anong bagay. Host. Pero palala lang ang epekto. Ay depende sa tindi ng pagnanais mo. At isang bises lang sa isang araw. Kaya samantalahin mo ang pagkakataon. Kung ganon, ako ay, System activated. sandali lang. Shishi, malaki ang negosyo ng tatay ko sa Shanghai. At may 3 o 4 akong tindahan sa Kianda Mall. Shishi, sinabi ka una SIO. Sobrang galing ni Chen Fine Gayon. Ay, hindi mo alam. Kaklase natin si Shishi dati. Nag-transfer siya sa klase natin at nag-aral ng 1 taon. Hindi Montag nang gamalala. Talaga? Hindi ka o talaga alam, swerte naman pala. Hala, tagay tayo Shishi. Tagay. Siya yun. Fang Chao. Tingnan natin. Bakit ka nandito? Ako, Fang Chao, bakit ka sumunod? Gusto mo bang makulit kay Shishi? Shishi si Chen Fei ay isa lang. Fang Qiao, huwag kang bastos. Tumingin ka nga sa salamin. Bagay ka, biyeke. Paano niya nasasabi yan? Shishi siya ay isang mahirap lang. Huwag kang makaloko sa kanya. Chen Fei, may pera lang ang pamilya mo. Ang yaman ay talagang nakakapangyari.
Hindi na ako magsasabi ng iba. Itong BMW ko, hindi mo kayang bilhin habang buhay. Chen Fizuli. Sobra na ang sinasabi nyo. System activated. Sandali lang. Shishi seryoso ka ba sa kanya? Isang mahirap lang na delivery rider. Wala man lang disenteng sasakyan, ano ang maibibigay niya sa iyo? Ano naman kung delivery rider? Nagtatrabaho sila ng marangal. Hindi tulad ng iba na ang mamahaling sasakyan ay galing lang sa pamilya. May sense ba? Shishi, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Siya ay isang mahirap lang. Ano ang kinabukasan na may bibigay niya sa iyo? Na, wala man lang sasakyan kung kahit ako man lang. May disenteng sasakyan. Kahit ako man lang ay may disenteng sasakyan. Kahit papaano hindi ako matatawag na mahirap. Detected host S desire. Labis na nagnanais na mamahaling sasakyan. System confirming. Host's wish granted. Ito. Ito ay isang sports car. Totoo ang system na ito, lahat ay totoo. Ano ito? Susi ng kotse. Totoo ba ang sinasabi ng sistema? Ano bang ginagawa nitong tangang to? Kasalanan ka o, kasalanan ka o. Nung estudyante pa to, may sira na talaga ang utak. Ngayon, lalo pang lumalala. Ang bastos ng mga sinasabi nyo ngayon. Pang Xiao, pasensya na sa kanila. Hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa kanila. Ikaw sila. Shishi, wag Montag ng kausapin tu. Ganito na lang. Paano kung si Chen Fei na lang ang magmaneho para sa atin? Okay? Ayokong sumakay sa kotse niya. Mas mabuti pa. Ako na lang ang maghatid sa'yo. Ano ba, Tong Tu? Nagluloko ka ba? Narinig mo ba ang sinasabi mo? Anong sasakyan mo? Yung zira-zira mong electric bike? Ako. Gagamitin ko ang Porsche ko para ihatid ka. Ang ganda talaga ng kotse na to. Ano? Fang Chao. Paano naging sayo tong kotse na to? Binigay lang to ng pamilya mo, di ba? Isang mayamang binata. Nagpapanggap na delivery rider. Ano nang sense ng pagluloko mo sa akin? Hindi, hiniram ko lang to sa kaibigan ko. Gusto ko lang sana na ihatid ka pa uwi. Shishi, sabi ka o sayo, nanloloko, Tu. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Nga, Shishi. Hindi ba gusto mo akong ihatid pa uwi? CJ, Delivery rider lang, Tu. Isang delivery rider. Baka naman mayaman talaga, to at nagkukunwari lang. Pinahiram mo tong kotse. Ang mahal siguro nun. medyo mahirap na. Pero gusto ko lang talagang ihatid ka pa uwi. Tara, magpakasal tayo. Ano ng biro to? Pakasal? Hindi ako nagbibiro. Kailangan ko ng asawa sa papel. At ikaw ang pinakamagandang opsyon ngayon. Bakit niya ako papakasalan? Baka naman. Hindi. Hindi siya ganoon. Ano nang gagawin ko? Payag ako. Pero, may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Parang kasal na ako. Hindi ko inakalang magpapakasal na lang kami ng ganito. Hindi mo pa sinasabi ang kondisyon mo. Ako. Ang kondisyon ay pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataong ligawan ka. Gusto kong patunayan na hindi lang tayo sa pangalan. CJ, Oy, si Fang Chao pala ito. Dito ka nagpapanggap na mayaman. Baka naman. Pinapabayad mo na naman ang babae. Nagpapanggap na mayaman. Nag-imbita lang ako kay Shishi ng pagkain.
Shishi, ang galing mo talagang magpakitang gilas. Zulin, ingatan mo ang salita mo. Ang relasyon namin ni Fang Chao, hindi mo dapat pinakikialaman. Shishi, bakit ka pa sumasama? Sa ganitong klaseng tao, hindi niya karapat-dapat sa'yo. Karapat-dapat o hindi. Parang hindi naman ikaw ang masusunod. Nakpapanggap. Ay, nakalimutan ko, sa linggo. Hindi ba 8th anniversary ng Zhonghai High School? Dapat inimbita ka di ba? Dahil may sports star ka nang gae. Ay, sa isang linggo, ika-negatibo 60 anibersaryo ng Shanghai High School. Inimbita ng paaralan ang mga outstanding alumni na bumalik. Paaralan. Baka hindi ka inimbita. Inimbita ako. Sasama ako sa kanya. Si Chen ay nag-donate lang ng bagong basketball court. Hindi ko alam kung ano ang idodonate ni Boss Fang sa alma mater natin. Ano kaya? Wala naman siyang pera. Shishi, huwag kang magpapadala sa mga taong may masamang hangarin. Ako si Liu Shishi. Kailan pa ako nagpakialam sa pera? Basta't siya ay matapat at totoo. Mas mabuti kaysa sa mga taong pera lang ang iniisip. Tara na. Fang Chao, Lanan, bukas ay school anniversary. Pupunta ka ba? syempre pupunta ako. At sasabihin ko sa lahat. Karapat-dapat ako sa'yo. Sasamahan kita. Fang Chao, parang ibang tao ka na. Dati hindi ka ganyan ka-confident. Syempre nagbago na ako. May sistema na ako ngayon. Ang lakas ko, natatakot na ako sa sarili ko. Confident. Meron ba? Nagbabago naman talaga ang tao. At may taong gusto kong protektahan. Sino ang tinutukoy mo? Ikaw. Una na muna ako. CJ. Fang Chao, wala akong magagawa kundi gawin ito. Sana sa hinaharap hindi mo ako sisihin. Shishi, ito ba ang sasakyan mo? Pasensya na Fang Chao. Drive. Sino ito? Liu Shishi. Mas mabuti wag ka nang mag-isip ng iba. Natanggap na namin ang dowry ng pamilya Zhao. Dapat kang maging maayos. Kasal na kami ni Fang Chao. Ano ang sinasabi Montag? Kasal na kami ni Fang Chao. Ibabalik ko ang dowry ng pamilya Zhao. Anong klaseng tao siya? Nababaliw ka na ba? Hindi importante kung anong klaseng tao siya. Ang importante ito ang desisyon ko. Mabuti, napakabuti. Titingnan ka kung ano ang kayang gawin ng Fang Chao na yan. Na makialam sa anak ng pamilya Liu. Tulungan mo akong maghanap ng isang tao. Ang pangalan ay Fang Qiao. Shanghai High School. Ako si Fang Chao, nakabalik na. Noon, dito ako'y isang taong kayang tapakan ng kahit sino. Ang cute ko pero ngayon, magbabago na ang lahat.
Gising na ang sistema, akin ang mundo. Ang anniversary ng school ngayon, ang simula ng aking pagbangon. Chen Fizulin. Abangan nyo kung paano ko kayang durugin ang kayabangan nyo. Ngayon, sobrang lakas ko na. Tigil. Ano gagawin mo? Dumalo sa anniversary. Ikaf. Dumalo sa anniversary. Ha? Son invitation mo. Walang invitasyon, hindi pwede pumasok. Ako. Hintayin ko kaibigan ko. Uy, si Boss Fang pala. Bakit, naipit sa pinto, Chen? Nandito ka na. Sakto ngayon. Ano? Sie Boss Fang natin. May araw din pala na may ipit sa labas. Naghihintay ako kay Shishi, sabay kami papasok. Cute. Wala si Shishi. Wala kang karapatang pumasok. Kuya Guard. Siya ang malaking donor ng school. Nag-donate para sa school. Paunahin mo na. Pasok ka na. Chen, hindi ka nagbibiro. Siya. Hindi kita lolokohin, bigyan mo ng paan. Pasok ka na. Salamat. Fang Chao. Pinapasok kita, pero hindi ko alam kung may maupuan ka sa loob. Hindi mo na kailangang mag-alala, may plano ako. Ay Boss Fang. Bakit? Hindi mo makita upuan mo. Baka wala kang invitation. Fang Chao, dito. Pasensya, nakita ko na. Salamat sa effort. Dumating ka rin, akala ko hindi ka na darating. Nangako ako, hindi ako magbaback out. Ano ba ang kulang ko sa kite na ito? Si Liu Shishi. May sira ba sa utak niya? Tama na, Chen She. Ngayon, hindi ba't para patunayan lang natin? Na Anghel Zia? Kapag nahayag na ang tunay niyang anyo, malalaman ni Shishi kung anong klaseng tao siya. Tama ka. Gusto kong makita kung ano ang ilalabas niya mamaya. Hindi ka dapat pumunta ngayon, Chen Fei. Halatang hinuhuli ka nila. Nag-aalala ka para sa akin. Seryosohin mo. Ayos lang. Gusto kong malaman kung ano ang balak nila. Sa sobrang kumpiyansa niya, baka ako lang ang nag-iisip ng masyado. Anghel, magi-up ang kalang. Gusto kong makita kung makakatawa ka pa mamaya. Magsisimula na ang palabas. Sa mga nakaraang taon, ang pagunlad at pagpapaunlad ng Jianghai High School ay hindi magagawa nang wala ang inyong lahat. Gusto kong pasalamatan kayo. Mga naging mag-aal ng Jianghai High School. Bukod pa rito, espesyal akong nagpapasalamat kay Chen Fei. Sa mga nakaraang taon, patuloy na tumutulong si Chen Fei SA Jianghai High School. at ngayong ika-negatibo 60 anibersaryo ng paalan, nagbigay pa siya ng bagong basketball court para SA Jianghai High School. Kung tama ang alala ko, si Senior Chen Fei ay madalas magbigay ng donasyon sa Jianghai High School. Hindi Montag BA alam? Sa mga nakaraang taon, milyon-milyon na ang naibigay ni Senior Chen Fei sa paralan. Isang basketball court lang BA yun? Ngayon, bigyan natin siya ng pinakamalakas na palakpakan para magsalita si Chen Fei sa entablado. Senior Chen Fei. Ako ay produkto ng Jianghai High School. Kung wala ang Jianghai High School, wala ako ngayon. Kaya ang mga ginagawa ko ay walang kabuluhan. Ito ay dapat kong gawin. Pero, Sino ba ang gusto makinig ng mga formal na salita? Ang mga naging mag-aal ng Jianghai High School. Ay. Hindi lang ako. Kapag madalas mong narinig, nakakasira ng tiyan. Naaalala mo pa ba kung paano tayo nagkakilala? Hindi ba tayo nagkakilala sa isang blind date? Talagang hindi niya ako naalala.
Yun pala ang itinakda ng tadhana sa kanto. Ay madalas nagsisimula sa isang malagim na malakas na ulan. Nang araw na iyon, nag-away na ako ng tatay ko. Sa sandaling nahulog ako, parang iniwan ako ng buong mundo. Noong panahong iyon, akala ko ang buong mundo ay kasing lamig ng ulan noong araw na iyon. Okay ka lang ba? Hanggang sa siya ay dumating. At pinaniwala ako na mailiwanag pa rin sa mundo. Sa pagkakaalam ko, ang Fangkao sa klase namin ay pumunta rin sa paaralan ngayon at magbibigay din siya ng kanyang kontribusyon para sa paaralan. Ha? Sino ba si Fangkao? Hindi ko siya kilala. Kitang-kita na binibigyan ka lang ni Chen Fei ng problema. Huwag mo siyang pansinin. Kung ganoon kaimportante ang pagpapakilala ni Chen Fei Sr., malamang hindi siya ordinaryong tao. Sie Fangchao. Ay isang napakagaling na delivery rider. Ha? Ano? Delivery rider lang? Anong kapatan niya para umakyat sa entablado? Nagpapanggap lang, hindi naman kaya. Malika ata, Chen, delivery rider lang siya. Director Zhao, huwag naman tayong magpadala sa prejudice. Kahit na. Si Fang Chao ay isang delivery rider lang. Pero kailangan natin siyang bigyan ng konting suporta. Di biya? Julin, bakit ka nandito para manggulo? Hindi ako nanggugulo. Sinabi niyang karapat dapat siya sa'yo. Kaya kailangan niyang patunayan ang kanyang kakayahan. Ngayon, may isa pang pagkakataon para matupad ang pangarap. System, matutulungan mo ba ako kung sakaling? Ako'y isang bilyonaryo. Fangkao, hindi ka ba maglakas loob na umakyat sa entablado? Sinong nagsabing hindi ako maglakas loob? Okay lang. Delivery rider lang naman yan, mga tropa. Next time na makita niyo siya. Bigyan nyo ng 5-star rating. Gusto kong makita kung paano ka mapapahiya. Sa harap ng lahat, Ang kit-kite mo, hindi ko inakala maglakas loob ka talaga. HMP, itingnan ko kung paano kita mapapahiya mamaya. talagang umakyat ka? Hindi ka ba nahihiya? Anong may tutulong NG isang delivery rider? Kahon ng pagkain. Ano ba talaga ang nasa isip mo? Bakit ka umakyat? Ang cute mo. Ano ang karapatan mong agawin ang babae sa akin? Tingnan natin kung paano kita pagtripan. Isa kang hamak at walang hiya na tao. Ano ang sinasabi mo, Tak? Chun Xiao. Nakatingin ang mga kaklase. Mukhang hindi pa kaunawaan si Chen Fei at itong batang ito. May konting away, pero mukhang hindi naman mayaman itong batang ito. Mas mabuti pang gawin kong pabor kay Chenfi. Fangkao, sa pagdiriwang ng paaralan ngayon. Nag-donate si Chen Fei ng 10,000. Pa sa bagong basketball court ng paaralan. Mukhang matagumpay ka na ngayon. Ano kaya ang plano mong ibigay sa paaralan? Pa sa pagdiriwang na ito, Ang lalaking ito, ang lambot ng pagsipsip kay Chen Fei. Parang magkabarkada ang mga daga at ahas. Kaya pala ganado si Chen Fei. Mag-donate sa Jianghai High School. Fangchao. Kung hindi mo kaya mag-donate ng ganyang halaga, huwag ka nang magpakita dito at magpahiya. Bakit walang reaksyon ng sistema? Baka mamaya ako pa ang mapahiya sa harap ng buong paaralan. hindi pa alam ni Director Zhu. Ngayon ay may Porsche na si Fangkao. Ano? Porsche? Ngayon lang, ang yaman na pala ng mga nagde-deliver ng pagkain. Fangkao, sa murang edad mo. Ayaw mo nang magkaroon ng Porsche. Mukhang matagumpay ka rin, mga kapwa opisyal ng paaralan. Huwag kayong mag-alala, si Fangkao Ay may malaking pagmamahal pa rin sa kanyang alma mater. kung ano ang sinabi niya, gagawin niya. Kaya niyang magdonete ng ilang milyon para sa paaralan. Parang nalalakao. Na minsan ay sinabi ni Fang Kao na sa pagdiriwang ng paaralan, lalampasan niya si Chen Fei at magbibigay siya ng sorpresa sa paaralan. Kung tama ang alala ko, si Senior Chen Fei ay hindi nakulang sa pagbibigay sa Jianghai High School. Kung gusto mong lampasan si Senior Chen Fei, kailangan mo ng hindi bababa sa 2 milyon. Fang Kao, mag-donate ka ng mas malaki. Julin, huwag kang masyadong magsalita. Anong klaseng biro ang paglalagay mo kay Fang Shao sa alanganin? Shishi. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang mga salitang iyon ay galing mismo kay Fang Kao. Ako lang. Nagpapahayag lang. Kaibigang Fangchao, Magkano ang ibibigay mo? Nadetect na labis ang pagnanais ng host na maging bilyonaryo.
Kinukumpirma ng system na ipasa na ang hiling ng host. Naiintindihan ko basta't sapat ang lakas ng loob. Magkakatotoo ang lahat. Plano kong ayusin ang buong alma mater ko. Fang Chao, nawawala ka na ba sa sarili mo? Grabe naman ito. Nagmamalaki lang yang Fang na to, kahit na maliit lang ang Jianghai High School. Ang mga gusali nito ay hindi basta-basta. Hindi ito magagawa ng walang milyon-milyon. Fang Chao. Ang lakas ng mga sinasabi mo, parang Nakbubulag-bulagan ka lang. isang simpleng delivery rider. Nagmamayabang dahil sa Porsche, hindi mo na alam kung sino ka. Talagang kapag gusto kang pahamakin ng langit, patatangkain ka muna. Fang Chao, inisip ka o naman kung paano ka mapapasubo, pero hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang sumusubo. Kaibigang Fang Kao, totoo ba ang sinasabi mo? Director Zhao, huwag kang mag-alala. Kung sinabi ni Fang Chao yan, tiyak na gagawin niya. Hindi ko alam. Kaibigang Fang Chao, magkano ang ibibigay mo? Wow, isang maliit na layunin na pala ito. Talagang magaling ang wish fulfillment system. Anong nagmamadali mo? Kailan ko sinabing 1,000,000? Mga kapwa administrador, ako si Fang Chao. Ay handang magbigay ng 10,000,000 para sa pag-aayos ng Jianghai High School. Ano? 10 milyon? Anong pinagsasabi mo? 10 milyon? Nakakita ka na ba ng 10 milyon? Shenfi, ang donasyon ko sa alma mater. Ano nang pakialam mo? Baka naiinggit ka lang at naagawan kita ng spotlight. Kaya ayaw mong mag-donate ako sa school. Hoy, kaibigang Fang Chao. Talagang magdudonate ka na. 10 milyon? Oh, haha, Director Fang. Huwag mong pansinin ang mga kalokohan ng batang to. Kaibigang Fang Chao. Ngayong anniversary ng school, baka gusto mong i-transfer muna ang 10 milyon. Nandito ang mga kaklase para maging saksi. Okay? Ako. Pwede akong mag-transfer ngayon pero may kondisyon. Kailangan muna pirmahan ng paaralan ang isang kontrata. Kontrata? Anong kontrata? Ayokong mapunta ang perang ito sa mga bulsa ng ilang tao. Kaya gusto kong magamit ang perang ito sa tamang paraan. Kung talagang gusto mong magdonate sa paaralan, sisiguraduhin ko. Na lahat ng transaksyon ay ipapakita sa publiko. Presidente Wang Julong. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga kalokohan ninyong dalawa. Kung hindi lang maganda ang kalagayan ng paaralan ngayon, Hindi mo may isip ang perang ito. hindi kita patatawarin, Presidente Wang. Si Director Zhao ay tunay na nagmamalasakit sa Jianghai High School. Sigurado ako na wala siyang ganito kalaking pera. Presidente Wang. Pakibigay ang account number. Ibibigay ka o. Ano na naman ang gagawin mo? Hindi naman sasabihin na may limit ang account at hindi makakapag-transfer. Di ba? Presidente, may problema. Presidente. May dagdag na 10 milyon sa account natin. Ano? Talagang nagdonate siya ng 10 milyon? Ito, sobra naman ito. Paano siya nagkaroon ng ganito kalaking pera? Baka dapat umalis muna tayo. Estudyante Fang, may hihilingin ka ba? Pwede mong sabihin sa amin. Ganito, wala naman akong hihilingin. Gusto ko lang natuparin ng paaralan ang pangako nito. Gastusin ang bawat sentimo sa tamang paraan. Estudyante Fang, huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa lahat. Sisiguraduhin kong magagamit ang bawat sentimo sa tamang paraan. Ipapakita ko ang bawat gastos sa website ng paaralan. Huwag kang mag-alala. Impossible. Hindi pwedeng may ganito si Presidente Wang. Kalaking pera, Chen Fai. Kahit na marami kang naidonate sa paaralan, pero si Director Zhao ay binigyan ka rin ng maraming proyekto, di ba? Kumita rin kayo ng malaki, di ba? Presidente, sige na. 60th anniversary ng paaralan ngayon, ayokong magkaroon ng masyadong maraming problema. Umalis na kayo. Chenshe, tayo na muna. Pag-usapan natin mamaya, halika. Chen Xiao, umuwi ka muna, ako na ang bahala sa iba. Presidente, kung wala ng iba, alis na ako. Muli, salamat, Estudyante Fang. Paalam. Fang Chao. Hindi ko inaasahan. Ang galing mo ngayon. Oo, kami. Tama na Zulin, wala namang kami. Fang Chao. Zulin, hindi ba't dati lagi mong sinasabi munting kaibig-ibig? Ang kapal talaga ng mukha mo. Ikaf. Fang Chao. Gusto mo si Zulin? Hindi wala, talagang wala. Fang Chao, gutom na ako. Fang Kao, paano mo nagawa yon? Harap-harapan sa maraming tao, wala man lang respeto sa akin. Liu Shishi, hindi ko hayaang magkasama kayo. Ni Fang Chao, mainte ka. Sisiguraduhin kong pagsisihan mo ang ginawa mo ngayon. Ang aking mabilisang asawa, biglang naging mayaman. Parang dumadami ang mga lihim mo sa akin.
Ito pag may pagkakataon. Tay, Liu Shishi, ang ganda ng ginawa mo. Umuwi ka na agad. sige, alam ko na. Uwi na ako ngayon. Uwi muna ako. Strikto ba ang tatay mo sa'yo? Simulat sa pool. Palaging strikto sa akin ang tatay ko, kahit sa pagpili ng kaibigan nakikialam. Pero matanda ka na. Dapat may sarili kang desisyon. Hay, Kaya naiinggit ako sa'yo, ang laya mong mabuhay. hindi naman ako talaga malayang nabubuhay. Alam ko lang na maikli ang buhay. Kahit papaano. Hindi para sa ekspektasyon ng iba ang buhay ko. At saka, gusto ko lang makasama ang taong mahal ko. Shishi, Ano? mahal kita. Karangalan kong makasama kang magpakasal. Puno ang isip ko ngayon ng iyong kadalisayan, ng iyong kabutihan. Tigilan mo na. Ha? Sige, kung ayaw mong marinig, titigil na ako. Mas mabisa ang aksyon ko kaysa sa mga salita, di ba? Masama kang tao. Shishi, hindi kita bibigyan. Hindi ako naniniwala. Sige, ipapakita ko sa'yo sa mga susunod na araw. Baba na ako. Ha? Mag-inat ka. Tumigil ka. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag makipag-ugnayan sa ibang lalaki? Kasama ko lang ang kaibigan ko pa uwi, may problema ba? Kaibigan? Ailan ka pa nagkakaibigan? Ano ang trabaho niya? Kilala mo ba ang background niya? Matanda na ako, huwag mo akong pakialaman. Para sa kabutihan mo to, bata ka pa at hindi mo alam ang masasamang tao. Hindi ko papayagang makisama ka sa mga yan. Mga taong hindi mo kilala. Para sa kabutihan ko. Para sa kabutihan ko. Gusto mo bang maging parang ibon sa hawla na walang kalayaan? Kalayaan? Ano ba ang alam mo sa kalayaan? Kung wala ako, hindi ka mabubuhay hanggang ngayon. Kasal na kami ni Fang Xiao. Asawa ko na siya ngayon, respetuhin mo ako. Huwag mo akong kontrolin ng kontrolin. Sige. Ayos na ayos. Kung pakakasalan mo siya, huwag kang magalit kung hindi na kita kilalaning anak. Wala akong pakialam kung kasal kayo o hindi. Hiwalayan mo siya ngayon din. Huwag mong kalimutan, ikaw at si Zhaoji ay may kasunduan na. Nasa ibang bansa siya, malapit nang umuwi. Kapag nalaman niyang, Kasal ka na sa iba, ano ang isipin niya? Ilang beses ko nang sinabi, hindi ko gusto si Zhaoji. Pipiliin ko ang taong mahal ko, hindi ako gamit mo. Hindi ako sakripisyo mo. Ang pamilya nating Liu, kahit hindi kilalang angkan, ay may reputasyon sa Jianghai City. Kung magkakalat ka sa labas, hindi ko kayang tanggapin ang kahihiyan. Nagkakalat? Tatay, hindi ako gamit mo. May karapatan akong pumili ng sarili kong buhay. Pumili ng sarili kong buhay. Anong karapatan mo kung wala ako? Wala kang narating gayon. Ano? Lumaki na ang mga pakpak mo at nakikipagmatigasan ka na sa akin? Tatay, ito ang unang beses mong sinaktan ako. At ang huli, Gusto mo bang putulin ang relasyon natin bilang mag-ama? Akala Montag kaya Montag? CJ, ngayon din ako aalis at titira sa labas. kapag umalis ka, ititigil ko lahat ng cards mo. Itingnan ko kung paano ka mabubuhay sa labas. Kahit gaano kahirap, ipaglalaban ko ito. Kahit papaano, hindi ako susunod sa kagustuhan mo. Sige, maganda. Dahil ayaw mong sumunod sa akin. Huwag kang magalit kung hindi ako magpapakabay. Gusto mong piliin ang
sarili mong buhay, pagbibigyan kita. Kuya, nandito na ang delivery mo sa baba. Oy, Per, nandito ako. Oy, Ayan na. Par, ang galing mo ah. Orski ang gamit ko pang deliver. Oh, Hindi ba nabuhos ang sabaw? Huwag kang mag-alala, magaling akong magmaneho. Aalis na ako. ngayon, mayayaman na pala ang mga nagde-deliver? Ang swerte naman, Fang Chao. Fang Chao. Gusto Montag BA ako? Fang Chao. Tanong ka ulang, okay lang BA? Ikaf. Gusto Montag BA ako? Ako. Gusto mo ba ako o hindi? Ang swerte, Fang Chao. Bakit ka nandito? Hindi mo alam. Yung pagtreto ko sa'yo noon. Dahil gusto kitang pansinin. Ano? Para pansinin kita. SA Toto lang. Ay, Noong estudyante pa tayo, gusto na kita. Ikaf. Patatawarin Montag ako, di IBA? Zulin, ang ganda mo talaga. Fong Chao, High School Palang Tayo. Paano tayo magiging magkasintahan? Fang Chao, paano tayo magiging magkasintahan? Ano, may bagong delivery order ka, asikasuhin Montag agad. Pasensya na, ako ay. Ang delivery, kailangan kong magmadali. Fang Chao. Fang Chao. Chun Xiao. Si Fang Chao ay talagang isang delivery rider. Sigurado ka? Nakita ko mismo kagabi, walang duda. Sabi ko na nga ba, ang cute-cute niya, nagpapanggap na mayaman. Yung kotse niya, siguradong hiniram lang. Yung perang donasyon niya sa school. Baka pinapalinis lang, hindi impossible. Fang Chao. Hintayin Montag ako. Tingnan natin kung paano kita pagbabayarin. Ngayong gabi, mas marami kaysa dati. Oy, Fang Chao. Bakit sa kalsada ka kumakain ng barbecue? Shenshe, sabi ka unan gabia. Kung talagang mayaman siya, bakit siya nasa kalsada? Kumakain ng barbecue. Zulin, dati. Anong gidati-dati? Huwag kang magpanggap, Fang Chao. Ginaspang ko ang kotse mo. Ang totoo ng kotse mo. Nalaman ka una. Hindi. Alam mo ba ang ginagawa mo? Chenfi, Fang Chao, huwag ka nang magpanggap. Nalaman na ni Chen Xiao ang kotse mo. Ay hiniram lang. Ngayong nasira. Paano mo sasabihin sa rental? siguradong sigurado kayong hiniram lang ito. Ano PA, pinili Montag? Chenfi, dinaspang mo ang kotse ko. Isipin mo kung ano ang gagawin mo ngayon. Ano PA? Nagpapanggap ka pa. Kung talagang sayo ito, tatanggapin ko ngayong gabi. Pero kung hindi, Hindi ka magiging maayos mamaya. Fang Chao. Ang cute-cute mo, gustong makipag-away kay Chen Xiao. Panaginip lang yan. Isipin mo na lang, pagdating ng oras ng pagbalik, paano mo sasabihin sa kanila? Siguradong sigurado kayong hindi akin ang kotse. Tol, Porsche ito. Isang delivery rider ka lang. Hindi mo ito kayang bilhin kahit kailan. Hinahamon mo pa na sa iyo ang kotse na ito. Hoy Manager Zhang. Nasa no 17 go ang huarod ako, may gumasgas sa kotse ko. Hoy Manager Zhang, May tao pa lang nangahas gumasgas sa kotse mo. Bigyan mo ako ng 3 minuto. Pupunta ako sa loob ng 3 minuto. CJ,
Saan mo nakita ang artista na yan? Titingnan ko lang kung yung sinasabi mong si Manager Zhang. Makakarating ba sa loob ng 3 minuto? Kung hindi, babawi ako sa iyo mamaya. Emar Fang, pasensya na, nahuli ako. Pasensya na, nahuli ako. Zhang Lu, hindi ba siya ang manager ng Porsche 4S store sa Jianghe City? Bakit siya nandito? Young Master Chen. Fang Chao. Paano mo nakilala si Manager Zhang? Manager Zhang, bakit ka nandito? Ikaw, nagkita na tayo dati. Ako, kasama ko tatay ko, pumunta kami sa 4S store para hanapin ka. Maami nang humahanap sa akin. Kailangan ko bang tandaan lahat? Si Zhang Lu, para lang sa mga may-ari ng Porsche. Baka talagang... Emar Fang, talagang pasensya na, nahuli ako. Manager Zhang, tingnan mo, ginagasgas nila ang kotse ko. Ano ba ito? Ano? Hindi makatarungan, Emar Fang. Sabihin mo sa akin kung sino ang gumawa nito, ipapangako ko na ipaglalaban ko ang hustisya para sa iyo. Yung gumasgas sa kotse, nasa likod mo. Young Master Chen. Fang Chao, Hindi ka uakalain na may-ari ka pala ng Porsche. Pero konting pintura lang ito, hindi ganun kalaki ang halaga. Sapat na ba ito? Manager. Ako, tatay ko rin ay may-ari ng Porsche. Alam mo ba kung ano itong kotse na ito? ito ay globally customized at limited edition na Porsche. Buong Long Country, isa lang ito. Hindi lang presyo, ang manufacturing cost pa lang ay mahigit 1 milyon. Ano? Nakita mo ba sa upuan? Ang initials ni Mr. Fang? Pati itong pintura. I imported at limited production din. Yung gasgas na ginawa mo, abot sa mahigit 1 milyon ang babayaran mo. Sapat na yan para sa inyong dalawa, para mapunit ang sahig ng bilangguan. 5 milyon. Chen. Ito. Anong gagawin natin? Umalis ka. Anong gagawin? Kung hindi ka nagsulsol sa akin, hindi sana ako napasubo sa ganitong malaking problema. Parang aso pusa, parehong nagkakagatan. Manager Zhang, Mr. Fong. ito, ipapasa ko na sa'yo ito. Oo, Emar Fang, huwag kang mag-alala. Sa loob ng 2 araw, sisiguraduhin kong susunod ang lalaking yun. Babayaran niya ang 1 milyon at siguradong ang 2 ito ay magiging permanente sa bilangguan. CJ, Fang Chao, magkaklase tayo, ikaf. Tingnan mo naman ang pagkakaibigan natin, Fang Kao. ano nang hihilingin ko kaya? Sino iyon? Shishi, Pwede ba akong pumasok muna? syempre pwede. Ako na, tulungan kita. Shishi, bakit ka nandito? May problema ba? Nag-away kami ng mga magulang ko kaya lumayas ako. Wala akong matuluyan, naisip kitang puntahan. Hindi ka ba magagalit? Syempre hindi. Pero ako, medyo maliit lang itong lugar ko at medyo magulo. Basta hindi ka maarte. Medyo magulo nga. Tulungan kita mag-ayos. Hindi ako na lang aray. Pwede na ba akong tumayo? Ah. Tumabi ka, huwag kang gagalaw. Ako na ang maglilinis. Wow! Ang linis! Okay na, halos tapos na ako. Salamat sa hirap, Shishi. Buong hapon kang nagtrabaho. Maliligo na ako. Mukhang magkakasama na tayong mabuhay. Ano yon?
Pwede ko bang panoorin to? Hey! Okay ka lang. Okay lang ako. May ipis kanina. Ay, nasaan yung ipis? Parang tumakbo na. Ah, sige una na ako. Tapos ka na maligo. Pasensya na, simple lang dito sa akin. Shishi, ako. Isang kama lang. Ngayong gabi. Baka gusto mong maligo muna. Fang Chao, Hey, hindi ka ba nalulungkot mag-isa? sanay na ako, okay lang. Pero ngayong kasama kita. Ang sarap ng pakiramdam. Ako rin. Hey, Kasama ka. Masaya ako. Shishi. Kahit biglaan ang kasal natin. Aalagaan kita ng mabuti. Hindi kita pahihirapan. Mukhang totoong mabait itong tao. Naniniwala ako sa'yo. Ay, salamat sa pagtitiwala. Sayang lang, medyo sobrang bait. Good night. Mukhang galit si Shishi. Good night. Nakakainis talaga yung sobrang bait. Hala, bakit ako nasa kama? Shishi. Ang weird. Si Shishi pala ang president ng Liu Corporation. Ni hindi ko alam. Gising ka na? Bumili ako ng almusal. Shishi, ikaw na. Ang temporary president ng Liu Corporation. Kakalipat ko lang kahapon. Hindi pa ako nakakapagsabi sa'yo. Oh. Ang galing mo pala, hindi ko man lang. Alam. Ang Liu Group ay nasa labas ng top 10 sa Shanghai City. Hindi naman ito malaking kumpanya. Liu Group. Isa lang akong ordinaryong tao. Kung ikukumpara sa'yo, hindi talaga ako karapat-dapat sa'yo. Hindi ko iyan pinapansin. Ang pagsisikap ko ngayon ay para patunayan sa tatay ko. May kasunduan kami na kung mapapalago ko ang Liu Group sa loob ng kalahating taon, ay hindi niya ako pipilitin magpakasal para sa negosyo. Pakikipag-isang dibdib. Gusto ng tatay ko na pakasalan ko ang anak ng Zhao Group. Si Zhao Ji para makatulong sa pamilya namin. Pero ayaw ko yon, gusto kong sa sarili kong pagsisikap. Mabago ang lahat. Shishi. Ano man ang mangyari. Susuportahan kita. Kung may gusto kang gawin, sabihin mo lang sa akin. Sapat na sa akin ang sinabi mo, sige. Pupunta na ako sa opisina, magkita tayo mamaya. Ano ang dapat kong gawin para kay Shishi ngayon? May isa akong pagkakataon na matupad ang gusto ko, pero
Kailangan talagang malakas ang pagnanais para magkatotoo. Ano ang dapat kong gawin? Ito. Ikaf na naman, Kuya Porsche. Anong nangyari ngayon? Wala kang Porsche. Ang ko. Ipinapaayos, alis na ako. Iwan ko sa'yo, sinasabi mong ipinapaayos, sa tingin ko tapos na ang renta. Ibinalik mo na. Ano ang hihilingin ko bukas? Ano kaya ang hihilingin? Basta malakas ang pagnanais, matutupad ang hiling. Kuya, paa ito sa may-ari ng unit 12. Mahina ang kanyang mga paa. Pwede bang palampasin mo? Sabi na nga ng rules ng village, ilagay mo sa rack. Sasabihin ko sa may-ari na kunin, Kuya, hindi talaga niya makukuha. Mahina ang kanyang mga paa eh. Hindi kabe sabi ka unang ga hindi pwede pumasok. Hindi pwede pumasok. Ilagay mo ang delivery doon. Hindi pwede pumasok. Fang Chao. Zhangqiang. Fang Qiao, ano ang gusto mong gawin sa Hinahara? Ako. Gusto kong maging malaking boss, yung may daan-daang empleyado sa ilalim ko. Kailangan mo magsikap. Ikaw naman? Ano ang gusto mong gawin? Ako? Gusto kong maging artista. Ako at si Zhangqiang, isa gustong maging malaking boss. Isa gustong maging artista. Hindi inaasahang natupad pareho. Naging food delivery rider. Ikaw pala to. Nagde-deliver lang ako na maayos, di pa nakakapasok. Hinarang niya ako, tapos tinulak ako. Anong tingin-tingin ka? Ziga na? Ano? Gusto mo siyang ipagtanggol? Ang labis-labis mo naman. Labis? Mas malala PA, 2. Aray. Hoy, tika. Kami mga raider, sa totoo lang, nakikiramdam lang. Nakatingin lagi sa mukha ng iba. Bak na lang makipag, away. Hayan Montag na. Bakit kayo ganyan mangapi? Ano karapatan niyo mahamak? SAM ka rider? Ang tagal mong hinintay. Paano ko kakainin to? Pasensya, mabagal kasi yung store mag-prepare. Abangan mo ang bad review mo. Gumagawa kami gamit ang sariling kamay. Nagsisikap kumita para buhayin ang sarili. Mali ba kami? Pasensya, naabala sa daan, nakalimutan. Bili ka ulit at i-deliver mo. Kung hindi, i-reklamo kita. Ito'y bagay na isang rider na tulad mo, habang buhay. Hindi maabot. Ang iyong meet one order. Red Maple Garden, kinansel ng customer dahil late. Kami mga raider, sa totoo lang, nakikiramdam lang. Laging nakatingin sa mukha ng iba. Ang iyong meet one order. Bawat isa ay may naman. Kinansel ng customer dahil late. Bakit niyo yurakan? Isang delivery rider lang. Hindi ako papayag. Hyangzi, panoorin mo. Ipaglalaban ko ang karapatan mo ngayon. Kanina, yung sabaw ng delivery, di ba dinabuhos sa ulo mo? Ha? Tulad mo na siga-siga, pag nabugbog, magiging maayos. Hayan Montag na. Huwag na tayong makipag-away sa mas malakas. Okay lang. Ang mga to, sinasamantala lang na wala tayong pera at koneksyon. Kung ako ang may-ari ng Meituan, paano nila to gagawin sa akin? Kung ako ang boss ng Meituan, hindi ko sisingilin ang mga negosyante ng napakataas na komisyon. Hindi ko hayaang pahirapan ng algorithm ang mga delivery rider. Bibigyan ko ng social insurance ang lahat ng delivery rider. Gagawin ko ang lahat para mabuhay ng marangal ang bawat isa sa kanila. Na-detect ang napakalakas na hangarin ng host. Nakuha ang 80% shares ng Meet One Delivery Company. Kinukumpirma ng system, epektibo na ang hangarin ng host. Talagang nagtagumpay, Meituan Delivery. Yun ay kumpanyang may bilyon-bilyong halaga sa merkado. Gaiting GTPA, HMP. Makikita ko mamaya kung paano umutok ang ulo mo. Tingnan natin kung makakapagngiti ka pa. Fang Chao. Aray. Okay ka lang. Okay lang. Nangako ako sa'yo, hahanapan kita ng hustisya. Huwag na Fang Chao. Let it go na. Huwag mo nang pansinin, umalis na tayo. Ang ginawa mo sa kaibigan ko. Isasauli ko ng paisa-isa. Ha. Isa kang hamak na delivery rider lang. Nagmamalaki ka pa. Swerte Montag lang kanina. Ngayon wala na yang Swerte Montag. Tingnan natin kung paano mo ako hahanapan ng hustisya. Fang Chao. Tayo'y mga nasa pinakamababa lang ng lipunan. Bakit Montag PA? Pinipilit ang hustisya? Zhangqiang. Mali ka. Ang hustisya ay karapatan ng bawat isa. Dinig mo ng mabuti. Ako, Fang Chao, ay ang may-ari ng Meituan Delivery. Ang may-ari ng Meituan Delivery. Meituan Delivery. Yan ay pampublikong kumpanya, bilyon-bilyon ang halaga. Kung ikaw ang may-ari ng Meituan,
Ako na ang pinakamayaman. Nasabi ko na ang lahat. Kung ipipilit mo pa, panagutan mo ang consequences. Panagutan Montag? Tingnan natin. Kung ano ang consequences mo. Ito. Ang delivery network na Mituan ay pang mga kapilari ng lipunan. Malalim ang pagkakaugnay natin. Sakop namin ang 80% ng merkado. Kaya ni process na Mituan ang halos 1-0. 000 orders bawat segundo. May milyon-milyong riders na naglilingkod sa merkado araw at gabi. Hindi ba ito ang Executive President at Deputy Manager ng Mituan? Chairman, Ito yung Executive President ng Mituan Delivery. Pati na rin ang Deputy General Manager. first time kong makita. Anong gusto mong gawin? Baka nagkakamali ka. Itong hamak na delivery rider lang. Paano pwedeng maging chairman ninyo ito? Ang laki-laki ng negosyo. Imposibleng personal na mag-deliver ng pagkain, bastos. Personal na dumating ang chairman sa frontline, nakisama sa mga kapatid, para lang maunawaan ang kalagayan ng mga tao. Hindi pwede ang ganyang kalokohan dito. Huy, Bakit mo pa siya pinagsasabihan ng marami? Chairman, paano natin ito ayusin? Ikaw na bahala. Gets ka o? Tawagan ang kanilang leader. Papuntahin dito. Sige Bosksu. Fang Chao, ikaw pala talaga ang may-ari ng Mituan Delivery? Kailan PA nangyari? You. Hindi ko rin alam kung kailan. Ano? Naalala ka nung estudyante PA? Hindi naman magaling sa Gredes. Paano naging ganito pagkalipas ng ilang taon? Naging may-ari na ng Mituan Delivery? Ang Mituan Delivery, kahit hindi pinakamalaking kumpanya, pero pinakamaraming empleyado, isa sa top 10 na kumpanya sa bansa. Ang may-ari ng ganitong kumpanya. Kababata ka o pala si Zhangqiang? Huwag kang matulala. Hindi ka o lang inakala. Ang kababata kong si Santiang. Super bilyonaryo pala. Hindi lang ikaw, ako rin hindi makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Sino ang makakapag-isip na biglang may sistema? Parang naka-cheat code sa buhay to. Kanino mo to sasabihin? Fang Chao, Magkababata tayo, di ba? Siyempre, pwede ba akong humingi ng favor? sabihin mo na diretso. Kanina narinig ko kay Boss Zu, nag-incognito ka pala, para maunawaan ang kalagayan ng mga tao. Gusto ko lang iparating, sa ngalan ng mga delivery riders. Bigyan naman kami ng benefits tulad ng SSS, PhilHealth, mainit na masyado ngayon. Mami na ang nagkakasakit at na headstroke. Wala tayong health insurance, kailangan pa nating buhayin ang pamilya. Kapag may sakit, takot kaming pumunta sa ospital. Ganito lang. Oo, ano PA? Mukhang may pera ka na. Hihingi lang ako MG counting pera. Ganon PA ako? Sasabihin ko sa'yo, mas panatag ang loob kapag sarili mong pinaghirapan ng pera. You, Boss Su. Young Chairman, tawagin Montag na lang akong Laoksu. Laoksu. Yung sinabi ng kapatid ko kanina, lahat ba? Naitala mo na lahat? Bigyan ng 5 insurances at 1 fund ang lahat ng aming mga kapatid. Para mabuhay ng may dignidad ang aming mga kapatid. Herman. Salamat, Bosksu. Hoy, ano yan? Oy. Ozi, ang magaling linasan. Pasensya na at di kayo nasalubong. Hoy, huwag kang humarang. Oy, ikaw. Alam mo ba kung sino ang kinakalagad mo kanina? Zeno? Siya ang chairman ng aming Mituan Waymay. Ano? Montag? Kanina mo pinatutok ng patpat ang aming chairman. At sinaktan mo pa ang kaibigan ng aming chairman. Hay naku, sino bang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na gawin yan? Bosksu. Boss Son, ang pangyayaring ito. Ay labis na ikinagalit ng aming chairman. Inaasahan kong maayos mong ayusin ito. Huwag kang mag-alala, Boss Zu. Itong mapangmataong hayop na to, tatanggalin ko na agad. Di naman ako masisisi. Sino malaking boss? Ang personal na nag-deliver ng pagkain. At sabi kanina, DMO. Nakilala rin naman. DEBA? Hey naku, Sanbakyang, ako ang Tito Montag. hinampas mo ako at sinaktan pa. Hoy, tumigil ka na sa panonood. Ang tagal na hindi nakita, libre ka mamaya. Tara na. Hoy, Chairman Fong Chao. Ay. Ang yaman-yaman Montag na, bakit naka-I ay kapya rin? Gusto mo na, nasa apat na siya ngayon, pinakayos. Ang yaman-yaman Montag ng gayon. Di iba't wala kapang, Yova? Ano ba yan? Siyempre meron na. Zeno? Liu Shishi. Lanan. Gusto ka niya. Teka, ako na ngayon ang may-ari ng Mituan Delivery. Wala ba akong ganun charm? Muntik ka o nang makalimutan ito. Haha. Tara, huwag na natin pag-usapan ito. Kain na tayo, tara. Chairman, sandali lang. May iba pa bang problema? Pang-experience lang ang ginagawa mo. Marami pang trabaho sa kumpanya na kailangan mong asikasuhin. Ako. Siyempre, sa malaking kumpanya natin, maraming desisyon.
na kailangan mong personal na magpasya. Ano, wala akong karanasan sa pamamahala ng kumpanya. Kung may gagawin ka, sige, mauna ka na. Nandito naman ang contact natin. Makita na lang tayo ulit. Ah, sige na nga. Tara na, sakay na tayo, halika. MS Liu, hindi ko sinasadyang hindi ka papasukin sa chairman. Ang chairman, parang dragon na nakikita lang ang ulit pero hindi ang buntot. Kahit sina Boss Sue. Hindi alam kung nasaan ang chairman. MS Liu, mas mabuti pang umuwi ka na lang. Sige na nga. Huwag mo nang gawin, sinabi ko nang ayaw kong magsuot. Ah, hindi. Isuot ang chairman. Kailangan bang magsuot ng ganito ka-formal? May meeting mamaya. Good morning, Chairman. Sina. Paano siya naging? Bakit siya tinatawag na chairman ni Boss Xu? Impossible. Ang may-ari ng Mituan Group, bilyon-bilyon ang yaman. Imposibleng iisa lang sila. MS Liu, hindi ka pwedeng pumasok. Wala kong appointment. Chairman, sa wakas nakabalik ka na, halika. Chairman, Ito ang opisina ng may-ari ng Mituan Delivery. Ang ganda naman. Sa wakas nakabalik ka na. halika, umupo ka. Umupo ka, umupo, aray. Ang mga proyektong ito ay naipon. Habang wala ka, Ay, Pangulo, ang Mituan Takeout ay sa inyo pa rin. Ang mga malalaking desisyon na ito ay dapat pa rin kayong mag-asikaso. Oo, isa lang akong delivery rider, ang laki ng kumpanyang ito. Kung talagang ipapamahala sa akin, baka sa loob ng ilang buwan ay mabangkarote na. Shishi, Hindi kayo pwedeng pumasok. MS Liu, hindi kayo pwedeng pumasok. Hindi ko inakala na ikaw pala ang pangulo ng Mituan Takeout. paano ko ito ipapaliwanag? Tulong. Nakuha, naiintindihan, ano ang nangyayari. Pangulo, Boss Chu, pasensya na. Hindi ka una lang. Sandali. Ms. Liu. Pangulo, kilala ninyo ang babaeng ito. Lanan. Kung ganon, maaari ka nang bumaba. Ziga. Shishi, sinadya mo bang hanapin ako? Parang ganun na rin. Ano ibig mong sabihin sa parang ganun na rin? Ako ay kinatawan ng pamilya Liu ng Jiang High City para maghanap ng strategic partnership sa Mituan Takeout. Hindi ko inakala na ikaw pala ang may-ari ng Mituan Takeout. Akala ko ano na, ito lang pala. Pangulo. Kahit na ang pamilya Liu ay may impluensya sa Jiangcheng, ngunit sa buong bansa, ito ay isang maliit at katamtamang negosyo lamang. Ang aming Mituan Takeout ay nasa tuktok ng pyramid. Anong karapatan mayroon ang pamilya Liu para maging strategic partner natin, Pangulo? Tama si Boss Chu, ang maliit na pamilya Liu ay walang karapatang makipagtulungan sa aming Mituan Takeout. Mas mabuti pang pag-isipan ninyo itong mabuti. Fang Chao. Pasensya na. Hindi ko naisip ng maayos. Ako ay hindi na kita abalahin. Sandali. Ang Pangulo namin, ang Mituan Takeout ay Naaalala ko, mayroon akong 80% na shares sa Mituan Takeout. Ibig sabihin, sa Mituan Takeout. Ako ang may saysay, hindi ba? Pangulo, ang aming Mituan Takeout sa loob ng maraming taon ay hindi naghanap ng strategic partner dahil gusto naming makahanap ng kapantay namin na maaring magtulungan. Ang sinasabi mo, wala akong pakialam. Kanina, sinabi ni Miss Liu na ako ay pumasa. Maghanda kayong dalawa, bukas na ang signing ceremony. Sabihin sa buong mundo, ang malalim na strategic partnership ng Mituan at ang pamilya Liu. Chairman, huwag pa. Chairman. Ang strategic partnership ng Mituan at pamilya Liu ay magiging katatawanan sa negosyo. Tingnan mo ang hirap na pinagdadaanan niya. Dapat ba akong huminto sa pagpapahirap sa kanya? Kailan pa ako bilang isang boss sa kumpanya? Hindi makapagdesisyon sa ganitong maliit na bagay. Shishi, lakad tayo sa labas. Hala, Chairman, marami pang dokumento na hindi mo pa nababasa. Bukas na lang. Ano ang ibig sabihin nito? Boss Chu, sa tingin ko, mas mabuti pa.
na huwag na nating hanapin ang chairman. Ang pamilya Liu ay may ilang bilyon lang na assets, maliit na kumpanya. Anong karapatan nila para makipag-partner sa mituan? Para sa strategic partnership. Tama na, ang chairman ay may dahilan. Sa kanyang ginagawa, Anong dahilan? Ang pakikipag-partner sa maliit na kumpanya tulad ng pamilya Liu ay hindi ba magiging katatawanan lang tayo sa negosyo? naiintindihan ko na. Boss Xu, ano ang naiintindihan Montag? Mga kasama, isipin ninyo na mabuti. Mula pa noong simula, ang chairman natin ay hindi sumunod sa karaniwang landas. Nakita nyo na ba ang ibang boss ng kumpanya? Na araw-araw ay nasa ground level? Ang mga kilos ng chairman, kahit na nakakalito. Pero hindi natin may kakaila, ang mituan ay unti-unting lumaki at naging malakas hanggang ngayon, malaki ang naitulong ng chairman. Pero, ano ang kinalaman nito sa strategic partnership sa pamilya Liu? Based sa pagde-deliver ng chairman mismo, hinuhulaan kung gusto niyang iparating. Sa labas na ang mituan, ay hindi naghahanap ng kapantay. Kaya, kahit na ang strategic partner, ay pamilya Liu lang. Pero, sa huli, maraming maliliit at katamtamang kumpanya. Ang makikipag-partner sa mituan, mga kasama, isipin niyo ulit. Mas mabuti bang makipag-partner sa isang kumpanyang may trilyon? At itaboy ang maraming maliliit na kumpanya? O makipag-partner sa maraming maliliit na kumpanya? Mas malaki ang kita ng mituan? Boss Tsu, talagang maingat ang pag-iisip mo. Akala namin dati, ang chairman ay dahil sa babaeng iyon sa pamilya Liu. Talagang ang strategic thinking ng chairman. Hindi namin kayang unawain ng mga ordinaryong tao. Boss Tsu, kung hindi mo sinabi ngayon, maintindihan namin ang chairman. Kailangan pa naming magsumikap para makasabay sa chairman. Tama ba? Fang Chao, maraming salamat sa iyo ngayon. Pero may sarili ka ring konsiderasyon, di ba? Sariling konsiderasyon. Wala naman. Para lang sa'yo. Sino ang tinuturuan mo? Ang lambing mo. Asawa mo naman ako. Ang problema mo, problema ko rin. Pero totoo, hindi ko talaga inakala na ikaw pala ang may-ari ng mituan delivery. Sino nang mag-akala? Kung hindi sa sistema. Nagde-deliver pa rin ako ngayon. Narinig ko. Madalas ka raw sa kumpanya. Bakit ka ganito katigas ang ulo? Ano sa palagay mo? Para matupad ang pustahan ng tatay ko. Ito lang ang tanging paraan. Gusto kong maghanap ng asawa sa ngalan lang. Gusto ng tatay ko na magpakasal ako para sa pamilya. Pero ako, ayokong maging biktima ng interes ng pamilya. Sa Jianghai City, ang pamilya Liu lang ang kayang doblehin ang asset sa loob ng kalahating taon. Mituan delivery lang ang kayang gawin yun. Anong panahon na? May arranged marriage pa rin? Bukod pa, ang mga magulang mo gusto lang naman nilang umangat pa ang pamilya Liu. Sino nang pwedeng pakasalan na mas maganda kaysa sa mituan? Ano nang sinasabi mo? Tara na, Saan? sa bahay mo. Ako na ngayon ang may-ari ng mituan. Kahit papaano, makikinig ang mga magulang mo sa akin. At dahil mabait ka, madali silang kausap. Tutulungan kita. Bukod pa, hindi ba't dapat sa taong gusto mo ikasal? Gusto niyang makipagkita sa mga magulang ko. Fang Chao, pagpasok mo, huwag ka munang magsalita. Ang tatay ko, medyo mainitin ang ulo. Okay lang. Ang pinakamaganda sa akin, mabilis akong mag-isip. CJ, Hahaha, hindi ba't nasa upload ka nag-aral? Bakit bigla ka na lang umuwi? Tito Liu. Katatapos ko lang sa pag-aral sa abroad. Sakto, umuwi ako. Inupush din ako na pakasalan si Shishi. Kaya naman. Pag-uwi ko, dinalaw ko na agad kayo at si tita. Masasabi kong si Xiao Zhao ang may malasakit. Hindi tulad ng anak naming yan, napakasutil. Kanina lang, sinadya pa niyang magpakita sa isang blind date para lang magalit kami. Naku, natatakot ako baka isang araw. May dalhin na yan na lalaki dito. Titaksu, nagbibiro ka lang. Hindi ganun es ay Pa, Ma, Ito. Titaksu. Sakto kanga. anong ginagawa mo dito? Tongto, hindi kaya siya yung napagkasundo ang pakasalan ni Liu Shishi. Liu Shishi. Anong ibig mong sabihin? May kasunduan si Xiao Zhao at ang aming pamilyang Liu na magpakasal. Nararapat lang na narito siya. Ikaf, zino ka? Sino-sino na lang ang dinadala mo dito sa bahay? Pa, ilang beses ko nang sinabi. Hindi ako magpapakasal kay Saoji. At si Fang Chao, hindi siya basta-basta tao. Nagpakasal na kami. May marriage certificate na kami. Katarant aduhan.
Anak, sinasadya mo bang galitin kami ng papa mo? Maayos at matalinong tao si Shishi. Bakit ganito ang magulang niya? Napaka-unreasonable. Hindi pwede. Kailangan kong tumindig para kay Shishi. Tumigil ka. Ikaw, munting delivery rider, makinig kang mabuti. Sa pamilyang Liu to, ako ang masusunod. Umalis ka na. Gayon din. Lumayo ka sa paningin ko. Delivery rider. Malinaw na ang sinabi ni Tito Liu. Bakit ayaw mo pang umalis? Napakakapal ng mukha mo. Sa totoo lang, akala mo ba talagang makakakuha ka ng swan ang isang palaka? Makakasama mo si Shishi. Zhaoji, asawa ko na si Fang Chao ngayon. Wala kang karapatang manghimasok. Pa, ipinangako mo sa akin noon. Kung kayang doblihin ang yaman ng pamilyang Liu sa loob ng kalahating taon, respeto mo ang desisyon ko. Di mo ako pipilitin pakasalan si Zhaoji. Liu Shishi, ano NG kalokohan ang sinasabi Montag? Bagamat hindi kami prominenteng pamilya, Pero kahit papaano ay may bilyon-bilyong ari-arian sa loob ng kalahating taon. ang ari-arian ng aming pamilya Liu ay double. Paano ito possible? Nakipagkasundo na ako sa Mituan Takeout para sa estratehikong pakikipagtulungan. Sa suporta ng Mituan Takeout, naniniwala ako na sa loob ng kalahating taon, ang pagdodoble ng ari-arian ng pamilya Liu ay hindi problema. Kaya ama, dapat mong tuparin ang iyong pangako. Huwag mo akong pilitin na magpakasal kay Zhaoji. Ano nang pinagtatawanan mo? Liu Shishi. Alam kong ayaw mong pakasal sa akin, pero hindi mo kailangang magsinungaling ng ganito, ang Mituan Takeout na napakalaking kumpanya. Paano posible na makipag-estratehikong pakikipagtulungan sa pamilya Liu? Tama si Xiao Zhao, ang Mituan Takeout. Dati ko nang hinanap ng ilang bises, kahit ang mga nasa itaas, hindi ko nakita sa pagkakaalam ko. Sa loob ng bansa, maraming malalaking kumpanya na may bilyon-bilyong ari-arian. Ang naghahanap ng estratehikong pakikipagtulungan sa Mituan Takeout. Ang may-ari ng Mituan Takeout, bobo ba? Hindi pipiliin ang mga malalaking kumpanya. Pipiliin ang aming pamilya Liu? Talagang nakakatawa. Hindi tito, paano ka nagsasalita? Dahil lang sa iyong anak na babae. Tama ang sinabi ng iyong ama, Shishi. Kailan ka nagsimulang magsalita ng kung ano-ano? Ama, ina, talagang hindi ako nagsisinungaling. Naku Tito Liu, Titaksu, kayo naman. Huwag na ninyong sisihin si Shishi. Naniniwala ako na mabuti ang ugali ni Shishi. Pero, nasira lang dahil sa delivery boy na ito, AMEA. Naku Zhao, akala mo ba madali akong apihin? Mukan ga. Ikaw nakite, ang sinabi ko kanina. Hindi ba malinaw? Umalis ka na. Hindi mo ba napapansin na ang suot mo ay hindi bagay? Sa aming pamilya Liu, Si Fang Chao ay asawa ko na ngayon. Hindi siya aalis kahit saan ngayon. anong sinabi mo? Ikaf. Shishi, huwag kang magpadala sa kalokohan. Tingnan mo itong kite, ngayon napupunta kay Tito Liu. Walang dala-dala, kung talagang ikakasal ka sa kanya. Tatawanan ang pamilya Liu. Tama si Xiao Zhao, itong kit na ito. Hindi lang ikakasal sa iyo, kahit tumapak sa aming pamilya Liu. Pakiramdam ko na dumihan ang sahig ng pamilya Liu. Si Fang Chao ay, Shishi, huwag mo nang lagyan ng titulo ang batang to. Kahit wala ako sa bansa. Kilala ko ang mga anak mayaman sa Jianghai. Ako, ni minsan hindi ko pa nakilala ang taong to. Zhaoji, tumigil ka. Dad, si Fang Chao talaga ang boss ng Mituan Group. Shishi, di ikaw na alam. Ang sasabihin sa'yo, sumisikat na ang Mituan. Halos trilyon na ang assets. Paano magiging boss? Ang batang dalavamput tantos anyos lang? Kahit totoong boss siya ng Mituan. Bakit siya magde-deliver? Ikaw, Tama na. Si Xiao Zhao ay hindi ibang tao. Ang kalokohan mo. Hindi ko napapansinin. Ngayon na, paalisin mo. Ong batong 2. Kung hindi, papahirapan ko siya. Dad, hindi ako nagsisinungaling. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Tinulungan tayo ni Fang Chao. Pinigilan ang mga executives. Bukas, magsisign na. Tayo ng contract. Ako, Alis ka ba ng kusa o ipapapulis kita? HMP, isang bata. Akala mo pag nag-deliver, miyembro na ng Mituan? Chairman Pa Raw. Nakakatawa talaga. Chujuan, tawagin ang gwardiya. Bukbugin, tong batong, tuet itapan. Ganoon din ang balak ko. Dad, Mom. Dumating si Fang Chao ngayon para bisitahin tayo. Grabe naman. Ang nagawa mo. Liu Shishi, nawawala na ba ang ulo mo? Kailan nangailangan ang pamilya natin ng isang delivery rider?
Shishi. Ang prejudice sa puso ng tao ay parang bundok. Walang saysay ang mga paliwanag mo. Pero, Okay lang, bukas na ang signing. Doon malalaman ang katotohanan. wala na tayong magagawa. Umuwi ka muna, kausapin ko siya. Tito, tita. Tayo. Bukas ulit. Sinong nagsabing gusto kitang makita bukas? Tay, sobrang sama ng ginawa ninyo ngayon. Tumahimik ka, mga walang kwentang tao. Dinala mo pa sa bahay. Kung wala lang siksiyaw siya gayon. Alam mo kung anong gagawin ko sa'yo. Tama na, tama na. Sure, mali ka talagang gayon. Ayaw lang ng tatay mong maloko ka. Oo, sure. Si Tito Liu ay. Huwag kang plastic dito. Heiß. Ikaf. Aray. Xiao. Huwag mo sanang isipin, itong batang to. Sobrang spoiled namin. Syempre, fiancé ka o si sure. Dapat tiisin ko siya ng kaunti. Hala, tignan Montag si Xiao Zhao. Ang galing magsalita. Ito Liu, ngayong nakauwi na ako. Dapat na beng iaranga. Ang kasal namin ni Shishi. Kailan mo gusto? Bukas, hindi. Ang bilis naman. Ito Liu, di ba noong wala ako sa bansa? Ang daming lalaking nanligaw kay Shishi. Ay. Kung ganun, huwag kang mag-alala. Hindi ka o hahayang si Tito Liu. Ay makasal agad kay Shishi. Ito rin ang gusto ng aking ama. Magandang bagay ang pagsasama ng Zhao at Liu families. Pero, bukas na ang kasal. Parang nagmamadali. Yang venue at iba pa. Kailangan pang ayusin. Titaksu. Kung pera lang ang solusyon. Hindi yan problema. Ganyan nanga ang sabi ni Xiao Zhao. Sa side ng pamilya Liu, walang problema. Lu sure, itong cute mong tu. Gusto mo pang maging sa isang delivery boy. Kesa tanggapin ako. Pagkatapos ng kasal namin bukas. Malalaman mo kung anong gagawin ko sa'yo. Zauji, di ba? Hintayin mo ako. Ako pa kayang pinili ng langit matatalo sa'yo. Ano mang halaga sa loob ng 3 araw? Gusto kong mabangkarote ang Zhao Group. Chairman, Boss Sue, handa na ang venue eh. Hintay na lang ang eroplano. Hindi kayo tutol sa pakikipagtulungan ko sa pamilya Liu. Chairman, nagbibiro ka lang. Noon kami mangmang, hindi namin naintindihan. Ang tunay mong hangarin. Tunay na hangarin. Chairman, ipinaliwanag na sa amin ni Boss Sue. Ang lahat. Ang pakikipagtulungan mo sa pamilya, Liu, ay para sabihin sa lahat. Na kahit sino ay maaring makipagtulungan sa mituan. Para makataas ang interes ng mga maliliit at katamtamang negosyo na makipagtulungan sa amin. Wow, ganun ba talaga ang iniisip ko? Ikaw ang nagsabi sa kanila. Chairman, naglakas loob lang akong hulaan ang iyong hangarin. Naniniwala ako, mas malalim pa ang iyong iniisip. Chairman. Lanan. Kung may mali akong sinabi, itama mo. Ganito pala ang trabaho, gusto ko lang talaga. Tulungan si Liu Shishi. Pero ganito pa ang naintindihan nila, tama sila. Ganun na ang iniisip ko. Talaga nga, ako ang bulate sa tiyan ng chairman. Hindi talaga pwedeng hindi, Boss Chu. Nahulaan mo agad. Ang inisip ng chairman. Dapat tayong matuto kay Boss Chu. Para sa hinaharap, makatulong sa chairman. Yenan, sa ganitong mga empleyado, paano ako mag-aalala sa kumpanya? Hindi ito lalago at lalakas. Ay, malapit na ang oras ng usapan. Ang pamilya Liu. Dapat malapit na sa venue. Tatawag ako para magtanong. Chairman, wala pa ang pamilya Liu. Parang ang pamilya Liu ay medyo walang pakundangan. Binigyan ng pagkakataon ng chairman, hindi pinahalagahan. Tapos nagpapanggap pa. AMEA, ang pamilya Liu, parang sobra na. Abala ang chairman, naglaan pa ng oras para sa Kontrata, biyaya na yon, tapos huli pa. Akala ba nila ang maituan? Ay kailangan sila. Hindi makatarungan, alam ko si Shishi. Kung nangako siyang darating, hindi siya magbabago at ang kontrata ngayon para sa pamilya Liu ay puro pakinabang.
Kahit na ang mga magulang ni Liu Shishi. Walang dahilan para hindi pumunta, baka may nangyari sa pamilya Liu. Zhang Qiang, bakit niya ako? Tinetext mo yon? Qiang Zia, Fang Chao, Ang girlfriend mo? bakit? bakit siya ikinasal sa iba? Bakit hindi ikaw ang groom? Ano sinasabi mo? Nakakuha ko lang ng order, food delivery sa Mituan Jianghai Grand Hotel. Doon ginaganap ang kasal ni Liu Shishi at ng isang taong nagngangalang. Zhao Ji. Sigurado ka? Syempre, seryoso ako SIO. Jianghai Grand Hotel. Oo. Chairman, may nangyari ba? Iikot ang eroplano, bumalik agad sa Jianghai. Ha? Bilis, Oo, bilis. Sabihin sa pilot. Pahiram ng phone mo. MS Liu, huwag mo naman akong pahirapan. Ikaw, lumabas ka muna. Siege. Ibalik mo phone ko. Naku Shishi, ano bie, tu? Kinukuha ng tatay mo phone mo para sa ikabubuti mo. Ayaw niyang makipag-ugnayan ka. Sa mga taong hindi kilala. Huwag ninyong gamitin ang para sa ikabubuti ko bilang dahilan. Para sa ikabubuti ko? Para sa ikabubuti ko na wala akong karapatang pumili ng mapapangasawa. Kasal na kami ni Fang Chao. Pinipilit ninyo akong magpakasal sa iba, krimen yan. Paano ka nakikipag-usa sa nanay mo? Ano naman kung kasal na kayo? Ipapahuli ko ngayon din yang lalaking yan. Magdiborsyo ka ngayon din. Lao Liu, ano ba, ngayon ay? Special na araw ni Shishi. HMP. Phone. Pagkatapos ng kasal ibabalik ko. Pero hanggang sa panahong yon, huwag mong isipin yang delivery boy na yon. Magpakasal ka na maayos kay Zhaoji. Si Fang Chao ang may-ari ng Mituan Group. Hindi siya ang sinasabi mong cute. Naku Shishi, anong oras na? Nagsasayang ka pa rin ng oras, yung basurang delivery boy. Ano bang pampagana ang binigay niya sa'yo? Naalala niyo pa ba yung Porsche? Ano naman gayon? Yung Porsche ay kay Fang Chao. Kahit isang Porsche, hindi naman yun patunay. Kahit pa yung kita na yun ay may-ari ng Mituan Delivery. Hindi ko hahayaang magkasama kayo. Naipadala na ang mga imbitasyon ngayon. Maraming kilalang tao sa Jianghai City ang dumating. Kung ikaw ay magbabago ng isip, ang aming pamilya Liu ay magiging katatawanan ng buong Jianghai City. Katatawanan. Para lang hindi ako maging katatawanan ng pamilya Liu. Handa kayong isakripisyo ang sarili ninyong anak. Huwag mo akong titignan ng ganyan, ngayon ang kasal na ito. Dapat magpakasal, hindi. Dapat magpakasal. Naku, huwag na kayong magtalo ng tatay mo. Shishi, yang cute na delivery boy. Hindi talaga siya karapat-dapat sa'yo. Bakit hindi mo maintindihan? Ang mabuting intensyon ng iyong mga magulang. Mabuting intensyon. Hindi ba't pera lang ang habol ninyo? Si Fang Chao ay Pangulo na ng Mituan Group. Ano pa ba ang gusto ninyo? Tama na. Huwag mong sasabihin ng paulit-ulit, Mituan Delivery, yang kita na yan. Kung presidente siya ng Mituan Delivery, isusulat ko ang apelido kong Liu ng baliktad. Mas mabuting sumunod ka na lang, kung hindi. Huwag mong sisihin ako kung papahirapan ko yang kita na yan. Ano pang hinihintay mo, sumama ka sa akin. Bantayan mo siya, huwag mo siyang payagang lumabas. Kinuhanan ako ng cellphone. Kung hindi ako makontak ni Fang Chao, hindi ko alam kung mahahanap niya ako, ano ang gagawin ko. Tuloy po, hahaha. Naku. Dito na lang, oo Siege. Sige na kayo. Magsaya kayo sa pagkain at inumin. Umupo po kayo dito. Zed mo talaga. Ji Zhao. Si Bibi, Liu ay kilalang maganda sa Jianghai City. Hindi lang yun, kung magsasama ang pamilya Zhao at Liu. Malamang sa buong Jianghai City, walang makakalaban sa kanila.
Jeez how, ngayon ay kailangan mong. Mabuti na lang at nakakainom na ako ng maayos. Natanggap ko ang mga pagbati ninyo. Siguradong hindi ako alis ngayong gabi hanggat hindi ako lasing. Bakit nandito itong batang ito? Nangahas pang magpakita dito. Mga kasama, sandali lang muna. Zhao, paano ka nangahas? Sino ba yung binatang yan? Nakakapagpaabot pa kay Jizhao na personal siyang sasalubungin? Hindi ko alam. Buti na lang, naabutan ko, hindi pa nagsisimula ang kasal. Ikaf, munting kaibigan. Ang lakas ng loob mo, nag-isa kang pumunta sa ganitong lugar. Isang delivery rider, nangahas pang makialam sa aking nobya. Hindi mo ba tiningnan ang sarili mo sa salamin? Saan ka naman karapat dapat kay Shishi? Akala ka UPA naman, sinubeng binatayan. Delivery rider lang pala. Mukhang may balak sa ating si MS Liu. Katawa-tawa ang mga security ng Shanghai Hotel. Ano ba yan? Nakapasok pa ang isang delivery rider. Huwag mong isipin na dahil nagbihis ka ng maayos, ay makakasama ka na sa high society. Tingnan mo nga ang mga kilalang tao dito sa Shanghai. Sino ba ang hindi kayang durugin ka sa kanilang paanan? Nangahas ka pang magmalaki dito? Sigurado ka ba? Ano ang sinabi mo? Sabi ko, sigurado ka ba? Itong mga basurang ito, ay kayang durugin ako si Fang Chao. Sa kanilang paanan. Grabe ang kapal ng mukha mo. Kailan pa naging ganito kagilas ang isang delivery rider? Kung ang mga kilalang tao sa Shanghai ay walang karapatang gawin ito. Hindi ko alam kung ang aming pamilyang Zhao at Liu ay may karapatang gawin ito, tatay. Patay na talaga itong delivery rider na ito. Tama, kung magtutulungan ang pamilyang Zhao at Liu, itong batang ito ay hindi makakagalaw sa Shanghai. Narinig mo ba? Sa aming mga mata, ikaw ay parang langgam lang. Ang basurang tulad mo, paano ka naging karapat-dapat kay Shishi? Pero sa pagkakaalam ko, sa buong Shanghai, ang pamilyang Zhao at Liu ay hindi rin naman kayang kontrolin ang lahat, di ba? Tama ang sinabi nitong munting kaibigan sa Shanghai. Sa itaas ng pamilyang Zhao at Liu, may nakatayong mituan. Tama na, isang delivery rider lang, nagpapanggap pa. Tagaloob ng mituan. Dapat tinapanood mong mabuti. Kung gaano kagrande ang kasal namin ni Shishi. Pero ngayong nakikita kita, nasusukan ako sa'yo, yang ipis ka. Guard. Anong utos, Ginong Zhao? Baliin ang paa nitong kunting-kuting na to, tapos itapon. Huwag kang magsisi. Simple lang es ay searche. Pero hindi ako madadaling lokohin. Sugot. Talagang hinanap niya yan sa sarili niya. Manggugulo pa sa kasal ni Ginoong Zhao. Hanap ng gulo. Totiyen Nayon. Wala nang ang maihahatid na pagkain sa kanya pagkatapos. Sino NG Mai Gana? Si Lao Zhao. Ang galing, ang mga top brass na mituan ay personal na dumating para batiin ang anak mo. Lao Liu. Hindi ba't ikaf ang nakanyaya kina Bosksu? Hindi Bosksu, salamat sa pagdalo sa kasal ko. Umalis ka. Hoy! Sa tingin mo ba, isang maliit na kasal lang? Dapat kaming lahat ng top brass na mituan ang pumunta. Karapat dapat KBA? Hindi Bossu Bosley. Ano ba ang ibig niyo sabihin? Chairman, nahuli po kami. Napahiya po kayo. Chairman. Chairman. Imposible. Yang walang kwentang yan, paano siya naging ang presidente na mituan delivery? Ano KBA? Sino ka para pagdudahan ang chairman? Hoy, Lao Li. Ano ba ang nangyayari? Boss Liu, buwan Montag, kommt to Beijing Laoli. Malaki ang mukha ng pamilya Liu, kami sa mituan. Ang hindi karapat-dapat sa inyo. Hindi, wala akong sinabing ganoon. Baka may malaking pagkakamali? Oo. Akamali? Binigyan kayo ng pagkakataon ng aming chairman para maging strategic partner namin ang pamilya Liu. Tinulungan ni Fang Chao ang pamilya Liu. Pinilit ang mga top brass, bukas na ang signing ceremony. Namin. Fang Chao.
Siya nga talaga ang may-ari ng Mituan Group. Lumipat kaming lahat ng top brass. Naghintay sa inyo ng buong umaga. Ang pamilya Liu naman, iniwan lang kaming nakatambay. Pinaghintay nyo ng walang kabuluhan ang aming chairman ng buong umaga. Sinasabi ko sa inyong mga Liu, gusto nyo bang mamatay? Ito. Naku, ito talaga. Yung babeng yon. Totoo pala ang sinasabi niya. Aminin ka o. Ang inyong Mituan Group, mas mataas kaysa sa aming Zhao family, kaysa Liu family. Hindi mabilang kung gaano kalayo. Pero ngayon, kasal ko at ni Shishi. Hindi ko kayo inimbita. Kahit na ikaw ang chairman ng Mituan Group, hindi ba? Magnanakaw ka ba ng kasal? Walang galang. Chairman, Kung tama ang alala ko, si Boss Liu at si Liu Shishi, may kasunduan, di ba? Pinangako ni Boss Liu kay Liu Shishi na kung kaya ni Liu Shishi sa loob ng kalahating taon, doblehin ang assets ng Liu family. Ang kasunduan nyo ay mawawalan ng saysay. Ngayon pa, may tulong ko, hindi lang doble. Kahit 5 o 10 beses, madali lang. Sa madaling salita, Ginoong Zhao, wala ka ng laban. Fang, huwag kang magyabang. Nagsimula na ang kasal. Hindi pwedeng mawalan ng saysay. Mawawalan o hindi. Hindi mo desisyon yan. Tama ba ako? Dito. At saka, nagpakasal na kami. Ibig sabihin, mula ngayon, mag-asawa na kami. Legal. Ano pang hinihintay Montag, Lao Liu? Chairman, Ing Mituan Yen. Kung magiging manugang natin siya, patay na ang mga ninuno mo sa saya. Boss Fong. Huwag mong pakinggan si Zhao Ji, nagkakalat lang yan. Sige na, sige na. Ang Liu family, susunod sa'yo. Tito Liu ikaw. Paano Montag nagawa yan, Lao Liu? Mawawalan ng mukha ang Zhao family namin. Anong oras na, mukha pa rin iniisip mo? Mag-isip ka kung paano mabuhay. Boss Fang, DIBA? Alam kong malakas ang Mituan, pero ang Zhao family. Hindi rin basta-basta. Talaga? Naintindihan ka una. Sa wakas, naintindihan ko na. Ang chairman at si Miss Liu ay magkasintahan. Ang pamilya Zhao ay isang istorbo lang. At dati pa, walang galang sa chairman. Sa ganitong pagkakataon, ito ang pinakamagandang pagkakataon para ipahayag ko ang suporta ko sa chairman. Kuya, ano ba iniisip mo? Ang pamilya Zhao ay hindi madaling kalaban. Sige, simulan gayon. Ang Mituan delivery ay magbabawal sa pamilya Zhao hanggang sa wakas. Ano? Paano nangyari ito? Chairman, ano po sa tingin ninyo sa aking desisyon? Ang galing mo. Lalo mo akong naintindihan. Mabuti. Salamat. Lao Liu, tulong Montag naman ako. Paano kita matutulungan? Ikaw kasi, bakit mo ginulo ang manugang ko? Manugang? Paano nangyari ito? Xia o Fang. Gusto mo ba ang aming si Shishi? Siyempre naman, Ikaw ang may-ari ng Mituan. Hindi ka o alam, ano ba ang plano Montag? Para SA Dote? Ay, biglaan kasi ito. Wala akong naiprepare na dot para sa chairman. Ha? Na-detect ang matinding pagnanais ng host para sa isang dot. Ang hiling ng host ay natupad na. biyananang. Handa na ang aking dot. Narito ang dot. Xiaofang, Ono Ito? Buksan. Hindi ko alam kung ano ang ipin-repair ng system para sa akin. Anang Dot, Jade Dragon Disc Ing Spring and Autumn Period. Yade? Wu, ito ang Jade Dragon Disc ng Zhao. Pambansang kayamanan nila. Narinig ko lang ito dati, pero ngayon, dahil sa chairman, nakita ko na ito ng personal. Boss Xu. Magkano kaya ang halaga ng Jade Dragon Disc na ito? Kung ipapalis sa pera, bilyon-bilyon ang halaga nito. Grabe talagang sistema ito. Kahit isang dote lang. Bilyon-bilyon agad. Medyo excited na ako. Ano kaya ang mga susunod na dote? Ay,
Tara, tingnan natin ang iba. Haha. Pangalawang dot. 50% NG Shares NG Rolls Consortium. Ano ito? Ito BAI. Ito. Sinasabi mo na nag-overreact ako, pero ikaw rin naman eh. Rothschild Consortium. Ano ang pangalawang dowry na inihanda ng system? Grabe naman ang reaction nila. Ano to? Hindi ka ba satisfied sa pangalawang dowry ko? Hindi Xiao Fang. Hindi ka o ibig sabihin yun. Ang tanong ko, totoo ba yung kontrata mo? Talagang inilipat mo sa amin ang 50% ng shares ng Rothschild Consortium. Binigay mo talaga sa amin? Base sa reaction nila, napakamahal ba nito? Hindi ko inakala na may shares pala ang chairman. SA Rothschild Consortium at 50% PA. Akala ko, ang mituan ang pinakaugat ng chairman, pero hindi pala. Talagang laganap ang ugat ng chairman ah. At sigurado ako, hindi lang to ang negosyo niya sa labas ng bansa, AMM. Hindi lang to ang kanyang negosyo sa ibang bansa, AMM. Chairman, talagang hindi ko na kayo maintindihan. Ay, konting regalo lang. Kanina lang binili, ngayon dinala bilang dowry. Para sa tatay mo. Ay naku, Ang market value ng Rothschild Consortium ay hindi bababa sa 10 bilyon. Binili lang ng basta-basta. Naku, 10 bilyon na naman. Xiao Fang. Tara, dadalhin kita. Kay Shershe, ahahaha. Hindi sandali. Zaoji. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Kung pipilitin mo akong pakasal sa'yo, mamamatay ako ngayon din. Kahit kunin mo pa ang gunting ko. At pilitin akong magpakasal sa pamilya Zhao. Tatalon ako sa building. Hindi mo ako mapipigilan habang buhay. Ako to. Bakit ngayon ka lang dumating? Mabagal ang eroplano. Paano mo sila na-convince? Hindi importante kung paano. Ang importante, gusto mo bang pakasal sa akin? Bakit ako magpapakasal sa'yo? Gumastos ako ng 200 bilyon para sa dowry. Tapos, Kung ganyan ka magiging unreasonable. Di luluhod na lang ako sa'yo. edi sabihin mo sa akin ang isang salita. Ano ba? Sabihin mong mahal mo ako. Ito. Mahal kita. Ang hina naman. Lanan. Mahal kita. Palakpakan naman. Alis na. Hoi Chairman. Fang Chao. Salamat. Hindi mo alam, nagbayad ako ng napakalaking dote para sa'yo. Isang salamat lang. Parang. Naku, nakalimutan kong wala rin akong karanasan dati. Masyado bang mabilis? System, emergency. Gusto kong himiling.
Host, natupad na ang hiling mo ngayong araw. Kailangan mong maghintay hanggang bukas, bago ka ulit makapaghiling. Tigil ang kalokohan. Ang ibig kong sabihin, pagkatapos ng alas negatibo 12. Ano bang hiling ang gusto mong gawin, host? Gusto kong full force ang lahat, kaya ko tumagdamag. Handa ng hiling, host. Kasi ito isang sa alas negatibo 12.